Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ang ilang mga announcements mula sa ating mga ministry partners. Nagpapasalamat po tayo sa Santo Cristo Gospel Church dyan po sa Barangay Santo Cristo, City of San Jose del Monte, Bulacan sa kanilang pag-anyaya sa inyong lingkod upang kanilang naging tagapagsalita sa kanilang ginanap o ginaganap na family camp sa mga oras na ito mula kahapon hanggang bukas, hanggang linggo ay nandyan po sila sa Lemery, Batangas at maraming salamat po sa buhay ng ating kaagapay, kamanggagawa na si Pastor Ram Flores at ang buong leadership ng SCGC. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganun din ang Jesus Saves Ministries sa pangunguna po nila Pastor Hostino Carion and Pastora Reina Carion ay magkakaroon po ng Pastors and Leaders Conference this coming May 15, 2026. Nagaganapin po dyan sa Pampanga at ang inyong lingkod po ang isa sa kanilang magiging tagapagsalita. Purihin ang Panginoon. May isa pa pong mahalagang announcement. Nag-aanyaya po ang Vision School sa lahat po ng mga kaagapay natin dyan sa La Union o sa mga malapit na lugar. Ito po ay gaganapin sa May 21 to 23 dyan po sa Calvary Christian Church dyan po sa Balaoc, Santo Tomas, La Union. For more information, please contact Pastor Israel Llobrera sa kanyang cellphone number 0917-400-4565. Purihin ang Panginoon. Isa na namang napakahalagang paksa kaagapay ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na Jesus be the center of it all. Kaagapay dapat nating ilagay sa isip at puso natin that who really Jesus is, so are we. Okay, let us read together John chapter 8 verses 21 to 30. Once more, Jesus said to them, I am going away and you will look for me and you will die in your sin. Where I go, you cannot come. This made the Jews ask, will he kill himself? Is that why he says, where I go, you cannot come? But he continued, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am he. You will indeed die in your sins. Who are you? They ask. Just what I have been telling you from the beginning, Jesus replied. I have much to say in judgment of you, but he who sent me is trustworthy, and what I have heard from him I tell the world. They did not understand that he was telling them about his Father. So Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases him. Even as he spoke, many believed in him. Kaagapay, ito yung time na makikita natin yung amazing and authoritative language of Jesus. Kakaiba ang mga salita niya dito.
Kaya nag-iwan ng malalim na kaisipan at katanungan para sa mga tao. Ang kausap niya dito ay yung mga unfriendly Jews of Jerusalem. Ang sinasabi niya ay ang tungkol sa kanya at the same time tungkol sa kanila. Ito ang maganda kay Jesus. Bago siya mag-raise ng concern ng iba, tungkol muna sa kanya ang i-raise niya. Yung mga mapaggawa ng kwento o kaya yung tinatawag nilang marites ay iba. Tungkol sa buhay ng iba lagi ang gustong pag-usapan. Now, let us study the important things about these events. First, we will study issues of Jewish people, their question. The spirit in which this inquiry is urged makes all the difference as to the light in which it must be regarded. At may inquiry ang mga Jews dito. In verse 25, "Who are you?" They ask. Dito sa tanong na ito, may nakikita ba tayo kung anong meron sa kaisipan o damdamin ng mga taong ito? Number one, it may be a spirit of ordinary idle curiosity. Nagpapakita lang na wala silang alam, hindi nila kilala si Jesus. You know what? For us to know Jesus, dapat nagsisikap talaga tayong kilalanin natin siya. Marami kasing Kristiyano ang tamad, kontento na sa nakikinig lang. Dapat aralin natin kaagapay ang tungkol sa ating Panginoon. In verse 22, this made the Jews ask, "Will he kill himself? Is that the way he says, where I go, you cannot come?" Kasi kung may idea sila kung sino si Jesus, hindi nila tatanungin ito. Kaya napakahalaga na kilala natin ang ating Panginoon. Amen? Kilala natin siya sa isip, sa puso, sa salita, at sa gawa. Kaya maraming tao hindi naiintindihan ang salita ng Diyos. The Bible, why? Hindi nila kilala ang nagsasalita. Hindi nila kilala ang author. Alam mo, kapag kilala mo talaga ang Panginoon, kuwang-kuha mo ang kanyang mga salita. Hindi ka ignorante sa salita ng Panginoon. At kung talagang kilala mo ang Panginoon, madaling mag-effect o mag-manifest sa iyo ang kanyang mga salita. Hindi ka nagda-doubt at hindi ka nagre-react negatively sa mga salita ng Diyos na naririnig mo. Hindi mo iniisip na pinatatamaan ka kapag nakakarinig ka ng mga sermons o preachings na nako-correct ka. At sa mga nangangaral naman ng salita ng Diyos, hindi rin natin pwedeng gawing pampatama o parinig lang ang salita ng Diyos. Huwag po nating gamitin ang salita ng Diyos para patamaan lang yung mga taong gusto nating patamaan. Dahil kahit hindi ka nagpapatama, yan talaga ang design ng salita ng Diyos. Itama ang mga mali sa buhay natin. Ayon sa 2 Timoteo, Kabanatang 3 sa mga talatang 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya umayos na tayo para hindi tayo laging tinatamaan. Amen? Number 2, it may be a spirit of historical inquiry. Maaring ang mga taong ito ay may mga nababalitaan na silang mga pangyayari or history about kay Jesus. At dito kaharap na nila mismo si Jesus. Number 3, it may be driven by confusion and doubt. Kung papansinin natin kaagapay, nako-confuse at nagda-doubt sila. Maaring nakarinig na sila about sa mga message ni Jesus, pero puno pa rin ng doubt yung puso at isip nila. Many in our own day have listened first to one and then to another explanation of our Lord's nature and mission until their minds have been totally confused and they do not know what to think of Him. It is wound that such troubled souls should repair to the Lord Himself, and neglecting all that men say of Him,
should seriously and earnestly put to Him the question, "Who are you?" Na tila bagang hindi natin maranasan si Lord sa buhay natin until such time na matanong na natin na mayroon tayong pag-aalinlangan, sino ka ba talaga, Panginoon? Totoo ka ba talaga, Panginoon? Why? Hindi mo talaga siya kinilala sa buhay mo. Kaya lagi kang nagda-doubt sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Another important thing to learn on this, kaagapay, alam mo kung talagang kilala mo ang Panginoon, that He is your ultimate waymaker, that He is your ultimate provider. Hindi ka dapat nagda-doubt sa giving and tithing, because listen to this, God is the author of giving and tithing. And the perfect manifestation and model is none other than Jesus. Si Jesus, ang tithes and love offering niya, 100%. Kasama pa ang buhay niya. Alam mo, bibigyan kita ng tip. Magandang gawing kultura ito sa buhay natin. At maaari mong sabihin, mula ngayon, hindi ko nadadayain at nanakawan ang Diyos. Sa dami kasi ng dadayain at nanakawan, Diyos pa. Sa mga nagtatites ng kulang, pandaraya yon. Sa mga hindi nagtatites, sabi ng Bible, ay pagnanakaw daw. Tingin ka sa katabi mo kung mayroon man, sabi mo sa kanya, bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Number 4, some put this question for the satisfaction of their spiritual needs. Nagtatanong sila para masatisfy sila. Alam mo kaagapay, makikita mong ang mga taong ito ay nandun sa kalagayan ng spiritual deadness. Pag sinabing deadness, ano ang ibig sabihin nito? Unresponsiveness. Lack of feeling. Kaya yung mga nakaririnig ng pangangaral about giving pero deadma lang, ang tawag po dyan is spiritual deadness. Ang sa kanila kasi, sarili nilang lakas at gawa para ma-save sila. Yun ang alam nila, pero ibang way ang sinasabi ni Jesus sa kanila. Kaya nung nagsasalita si Jesus, parang desperado sila. Sino ka nga bang talaga? Tanong nila. Verse 24, I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am He, you will indeed die in your sins. Sa aming mga pastor, kapag pinipreach namin ito, ang tawag namin sa classification of preaching na ito ay expository sermon. In-expose ni Jesus dito ang kalalabasan ng mga taong ito kapag hindi sila maniniwala kay Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila sa verse 24, kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So first, their question. Secondly, the reply of the reflecting observer. Distraction, bias, wickedness may in various ways answer the question proposed, but none of these answers can be believed worthy of our consideration. But the truthful follower of Christ's character and life comes to conclusions which still in themselves incomplete and insufficient, are as far as they go, credible and reasonable. Yung mga totoo talagang follower ni Jesus, kahit hindi nila masyadong naiintindihan yung mga hiwaga ng mga salita ni Jesus, para sa kanila, credible and reasonable pa rin yung mga yon. Hindi sila nagda-doubt. Ngayon, anong makikita nating personality ni Jesus dito? Anong kailangang paniwalaan tungkol kay Jesus? Number 1, Jesus is the faultless, blameless man, the holiest and the meekest of whom human history bears record. Perfect, blameless man, banal na Diyos pero mapagpakumbabang tao. Secondly, Jesus is the perfect model of compassion. He went about doing good, and His ministry was not only a rebuke to human selfishness, it was an inspiration to self-denying generosity. Yes, self-denying generosity. Nagpapakita ng example dito si Jesus na every time He corrects, nagpapakita muna siya ng good example.
Kaagapay, walang pinagkaiba sa ating sitwasyon ngayon. Therefore, much even the follower of Jesus' character who does not acknowledge His divinity will be prepared to acknowledge and will perhaps be forward to maintain. But the Christian goes farther than this. Hindi lang niya pinagtiyagaang turuan ng mga tao, nagpakita pa siya ng self-denying generosity. Anong sabi sa verse 30? Even as he spoke, many believed in him. Anong pinaniwalaan nila? Thirdly, the reply of the believing disciple. Number 1, the Son of God, who according to his own statements, stood in a relation to the Father altogether unique. Na si Jesus, ayon sa kanya, siya ay gumagawa batay sa kanyang Ama in relation to the Father. Sa verse 28, so Jesus said, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me." Number 2, the Savior and friend of man who gave His life a ransom for many, dying that men might live in God forever. Na si Jesus ang tagapagligtas na matay para sa pagtubos sa ating mga tao upang mabuhay tayo sa Diyos. Pakisabi sa katabi mong nakikinig ngayon kung mayroon man, upang mabuhay tayo sa Diyos. Namatay si Jesus para mabuhay ka sa Diyos. Hindi ka mabubuhay sa sarili mo. Kapag sinabing mabubuhay sa sarili, anong ibig sabihin nito? Mabubuhay ka sa sarili mong isip, malayo sa isip ng Panginoon. Mabubuhay ka sa sarili mong damdamin o emosyon, malayo sa damdamin ng Panginoon. Mabubuhay ka sa sarili mong puso, malayo sa puso ng Panginoon. Kapag sinabing mabubuhay ka sa Diyos, yung lahat ng bahaging ito ng buhay mo, isip, damdamin at puso, ang makikita ay ang Diyos. In short, wala kang kaaway, hindi ka mabigat kasama, hindi ka mahirap kausap. Kapag kasama ka o kausap ka ng mga tao, ang gaan-gaan ng feeling nila. Amen? Number 3, the Lord and Judge of the moral universe, empowered and commissioned to reign until all enemies shall be underneath His feet. Si Jesus ay Panginoon, pero siya rin ang judge na hahatol sa mga ginagawa natin sa huli. Verse 26, I have much to say in judgment of you, but he who sent me is trustworthy, and what I have heard from him, I tell the world. Kaagapay, kilalanin at tanggapin mo na siya ngayon as your personal Lord and Savior. Kilalanin mo na siya ngayon as your ultimate waymaker. Tanong, anong mas gusto natin? Si Jesus ay maging Panginoon at tagapagligtas natin ngayon, o si Jesus ay maging judge natin sa bandang huli? Siya ang iyong magiging provider and waymaker today, or siya ang iyong magiging judge sa huli? Di ba mas maganda na gawin na natin siyang tagapagligtas ngayon ng ating buhay, ng ating kaluluwa? Darating ang time, mananahan tayo sa kanyang kaharian doon sa langit na bayan. Sa Diyos ang papuri. Diyan muna magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa ating paksang may pamagat na Jesus be the center of it all. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoreng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po, sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.